Ano nga ba ang posibleng epekto kapag nakasanayan mo na yung mundong hindi ka nire-respeto? Siya si Anora na nagtatrabaho bilang sex worker sa isang club sa Way Brooklyn. Sa trabahong ito, dito nga siya kumukuha ng pang-araw-araw niya pero magbabago nga ang lahat nang meron siyang makilalang isang mayamang lalaki na si Vanya. Dito nga sila nagsimulang magkausap, magkita, maglambingan, magliwaliw at kung ano-ano pa hanggang sa mag-decide nga silang magpakasal na lang na magdudulot ng napakaraming mga problema. Nang malaman ng mga magulang ni Vanya na ikinasal nga siya kay Anora, dito na nga sila magpapadala ng mga tao para paghiwalayin nga sila. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito na nga sila tatakas, magtatago at maghahanapan para tuluyan na nga maayos ang lahat ng to na sisira sa natatanging pangarap ni Anora. Title ng movie, Anora. This is easily one of the best film of 2024 or 2025 pa nga kung nasa Pilipinas ka eh. Ang ganda ng film na to na magugulat, matatawa at mapapaisip at madudurog yung puso mo habang pinapanood to. Ang ganda ng visuals, the pacing, the overall rhythm and flow nga ng buong film. Dagdag mo pa nga yung mga interesting characters nila sa story. Si Anora, si Igor, si Garnick, si Toros, lahat sila tatatak sa iyo eh. Lalo na yung sina nagrarambulan sila doon sa may sala tapos sumisigaw si Anora. Sobrang tawang-tawa ko dito. Ang ganda talaga ng performance ng mga actors nila dito na tipong na-embody talaga nila yung mga characters nila eh. Story-wise, I love the mystery and yung vagueness ng film na hindi nila ini-spoon-feed yung mga messages ng film sa mga audience. Kumbaga, kusa na lang siyang lumalabas. Siyempre, since Anora to, pag-usapan natin si Anora na sobrang naawa, nalungkot, and naiyak ako sa karakter niya. Anora is a person na sa sobrang nakasanayan na niyang ganito siya tratuhin ng mga lalaki to the point na nagugulat siya kapag nire-respeto siya. She's so used to being treated as an object na nung sabihan siya ni Igor na ayaw siyang pagsamantalahan nito, sobrang gulat na gulat siya. Sa sobrang hindi siya sanay na hindi lang katawan yung habol sa kanya, sinabihan pa niya si Igor na bading daw even though nire-respeto lang naman siya ni Igor in the first place. Nang nakakalungkot pa dito, nakasanayan na nga niya yung ganitong buhay pero sumubok pa rin siya kay Vanya pero sadly, hindi naman siya talaga nakikita ni Vanya eh. Maliban na lang sa isang bagay na parausan nga lang niya. Kaya yung sa may dulo, nakakaiyak yung sequence na hinatid siya ni Igor tapos sinauli pa sa kanya yung singseng tapos binuhat pa nga yung bag niya papunta doon sa may bahay niya. Tapos itong si Anora, gulat na gulat siya kasi hindi niya makomprehend na tatratuhin siya ng ganito ng isang lalaki. To the point na sinubukan niya niyang makapag-ano kay Igor kasi sa utak niya, since may binigay sa kanya si Igor, dapat may ibigay din siya back, which is yung body nga niya. Kasi normally, ito na yung nakasanayan niyang way to show gratitude and appreciation sa isang tao. Kumbaga automatic na niyang naiisip na dapat ibigay niya yung katawan niya eh, na sobrang nakakadurog ng puso yon, lalo na nung umiyak siya, na sa sobrang broken ng tao na to, nakasanayan na niya yung bagay na hindi naman dapat. Kaya din pala doon kay Igor, sobrang nagustuhan ko yung linya niya na mas gusto nga daw niya yung pangalan na Anora kaysa doon kay Annie. And it shows yung somewhat thinking nga ni Igor. Itong si Igor, he sees Anora as Anora and hindi yung alter ego nga nito na si Annie na binuo lang niya para protektahan nga niya yung sarili niya and para makasurvive nga sa ganitong environment. Nagustuhan ko rin pala yung detail ng pagiging observant at palakwento nga ni Igor kasi in that short span of time, mas nakilala pa ni Anora si Igor kaysa kay Anora kay Vanya. Si Vanya lagi lang siyang naglalaro tapos pinapansin lang siya tuwing nag-aanuhan sila pero itong si Igor nagpapakita ng concern and inaalagaan talaga niya si Anora kahit itong si Anora tinataboy siya mismo. Even though sobrang gustong-gusto ko yung Anora, may mga down moments din doon sa may film, lalo na doon sa may gitna nung hinahanap nila si Vanya. Sana sa may time na yon, in-explore na lang nila yung character nga ni Anora kasi it became dragging na lang eh, to the point na it relied on a few laughs here and there and medyo nawalan na lang ng connection doon sa mismong story. So yun lang naman, overall, I love Anora. Isa to sa mga film na mas maganda ilang araw pagkatapos mong panoorin. So ayan, Anora and ang torta rating ko ay 8.5 out of 10.